Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! Bakit nga ba hindi ko agad in-announce ang pregnancy ko dito sa vlog ko? Kahit marami nang nakakapansin at nagko-comment sa vlog ko na lumalaki yung tiyan ko at tumataba ko pero pinili ko pa rin manahimik. Sa totoo lang, sobrang excited ako na i-announce sa inyo ang pregnancy ko. Kaso nga lang, ilang araw ko palang nalaman ang pagbubuntis ko, nagka-problema na agad ako. Katulad ng pagbubuntis ko kay Zoe, naging maselan din ang pagbubuntis ko ngayon. Bigla akong dinugo at sumasakit yung puson at balakang ko kaya nagpunta agad ako sa OB ko. Sobrang kinakabahan ako dyan at takot na takot ako sa pwedeng mangyari sa anak ko. Sobrang naiiyak na nga ako dyan at napakaraming pumapasok sa isip ko pero nagdadasal pa rin ako. Hindi na rin ako nakapag-video habang chinecheck ako ng OB ko dahil nga sobrang lutang na yung pakiramdam ko. Maraming ang iba't ibang klaseng gamot ang rineseta sa akin ng OB ko. Rinesetahan nga ako ng 3 magkakaibang pampakapit at 3 times a day lahat yon. 90 pesos ang isa ng pampakapit na gamot ko at iba pa yung antibiotic at mga vitamins ko. Maraming ang pinagbabawal sa akin at pinapaiwas ako sa mga nakaka-stress sa akin at pinapag-bedrest ako. Iyak ako ng iyak dyan at dasal ako ng dasal dahil nga natatakot ako sa pwedeng mangyari sa anak ko. Yan po ang dahilan kung bakit hindi ko agad in-announce ang pregnancy ko. Noong mga panahong yan, iniwasan ko yung mga nagpapastress sa akin, naglaylo ako sa pagbablog, naka-bedrest lang ako, dito lang ako sa loob ng kwarto, hindi ako lumalabas ng ilang buwan at ganito yung everyday na routine ko. Alam nyo, noong mga panahong yan, dyan ko nakita kung sino yung mga taong totoong concern sa akin, kung sino yung mga tunay na kaibigan ko at kung sino yung mga tunay na nagmamahal sa amin. Hindi ko naiisa-isahin yung mga taong yun pero sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Alam nyo, sobrang naiyak ako habang nagbo-voiceover ako dahil naaalala ko yung mga panahon yan. Hindi siya naging madali at napakahirap. Pero alam nyo, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya yung pinaka naging sandigan ko sa mga panahon yan. At yung asawa at anak ko yung naging support system ko noong mga panahon yan. Kagaya ng pagbubuntis ko noon kay Zoe, hindi naging madali yung journey ng pagbubuntis ko ngayon. Alam nyo, noong mga panahon yan, gabi-gabi halos umiiyak ako at sobrang natatakot ako. Sobrang namimiss ko yung nanay ko ng mga panahon yan dahil noong mga panahon pinagbubuntis ko si Zoe, siya yung nag-aasikaso at nag-aalaga sa akin noon. Pero ngayon, dahil nga nasa heaven na yung nanay ko, wala naman din akong ibang kakapitan kundi ang Diyos at yung mag-ama ko. Dalas tumatawag din sa akin yung mga kapatid ko at sila din yung mga naging sandigan ko ng mga panahong yan. Nyo, lagi nga sinasabi sa akin ng asawa ko na kaya namin to, malalagpasan namin to kahit kami lang. Hindi man namin naramdaman at nakita yung suporta at pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa amin. Thankful pa rin ako dahil nandito yung mag-ama ko para patatagin at palakasin yung loob ko. Alam nyo, buti na lang talaga binigyan ako ng Diyos ng mapagmahal at responsabling asawa. Kahit napakahirap ng sitwasyon namin, hindi niya pinaramdam sa akin na nahihirapan din siya. At lahat ng support at pagmamahal talaga nang binubuhos niya sa aming mag-ina. Nahihiya na nga rin ako sa kanya dahil siya na yung gumagawa sa mga dapat na obligasyon ko. Ultimo paglalaba, siya na yung gumagawa at kahit hindi siya marunong maglaba, talaga namang inaral niya. Minsan nga naiyak ako dahil naawa na rin ako sa kanya dahil namamakbak na yung mga kamay niya kakalaba. Dahil nga sa naging sitwasyon ko, imbis na ako yung gumagawa sa mga gawaing to, yung asawa ko yung gumagawa. Nabaliktad nga yung sitwasyon namin at siya na yung tumayong nanay at tatay sa pamilya namin. Pero ni minsan hindi ko narinig sa kanya ang magreklamo. Madalas nga tumatawa na lang siya at sinasabi niyang madali lang daw yung mga gawain. Ultimo nga yung pagbo-blow dry sa buhok naming mag-ina, kabisado na rin niya. Sobrang naiya na nga ako sa kanya dahil siya na ngayon nag-aasikaso dito sa buong bahay at kay Zoe, isa pa ako sa mga inaasikaso niya. Kaya alam nyo, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Bukod sa napakagwapo na ng asawa ko. Binigyan niya ako ng mapagmahal, mabait, understanding at responsabling asawa. Sa ngayon, unti-unti nang naging okay yung sitwasyon ko at natigil na rin ang pagdurugo ko. Pero minomonitor pa rin ako ng OB ko at tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko ng mga gamot. Alam nyo, noon nga sa tuwing nagpupunta ako dito, sobrang kinakabahan at natatakot ako. Pero ngayon, sobrang saya ko na, lalo na naririnig ko na yung heartbeat ng anak namin.
Ngayon, 6 months na yung baby namin and thanks God, unti-unti na nga akong nagiging okay. Dahil nga medyo okay na ako ngayon at nakakakilos na ako dito sa bahay, bumabawi nga ako sa mag-ama ko at lagi ko nga silang pinagluluto. At paunti-unti tumutulong na rin ako sa mga gawain namin sa bahay. Nagagampanan ko na rin yung pagiging ina at asawa ko at naaasikaso ko na rin yung mag-ama ko. Na ngayon, lagi pa rin akong nagdarasal at naniniwala akong malalagpasan namin to.